Dominant Protector. Credit to the author. 2,471-2.5K. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Ngunit itong mga elixir mo, tulad ng maliit na Chi Gathering Pill, maliit na Return Pill, Meridian Opening Pill, at ilang Spirit Gathering Pill, ay na-auction ng hindi mabilang na beses. Dahil lahat sila ay ibinibigay ng nakatagong pamilya mo, ang panimulang presyo ay pareho sa bawat oras, at ang huling presyo ay pareho din. Hindi magkakaroon ng masyadong maraming pagbabago-bago, kaya, kung pipiliin mo ang mga presyo sa pagitan ng itaas at mas mababang mga presyo. Pataas. Sinabi ng mister ang lahat ng ito dahil nag-aalala siya na ang gastos ni Terence ay masyadong mataas, at mawawalan siya ng pera sa huling presyo. Kung gayon, ano ang pangkalahatang panimulang presyo at ang huling presyo? Tanong ni Terence. May mga records dito. I'll find them and show them to you. Inilabas ng mister ang isang listahan mula sa isang tumpok ng mga dokumento at ibinigay ito kay Terence. Si Kitty, sa kabilang banda, ay labis na nagulat. Si Terence ay naglabas ng napakaraming mga table tasks para sa auction. Talagang marami siyang gamit, at gusto niyang ibalik ang mga iyon kung hindi niya kailangan ang asul na kristal para sa isang bagay na magpapagaling sa siyam. Wala sa mood si Terence na hulaan kung ano ang iniisip ni Kitty. Kinuha niya ang papel mula sa mister at tiningnan ito ng mabuti, huminga ng malamig habang ginagawa niya. Napangiti ang mister sa reaksyon ni Terence. Ang hidden house mo ay mas produce ng mga table tasks, kaya may bentahe sila sa presyo. Kung sa tingin mo ay hindi sulit ito, huwag mong ibenta. Masyadong mababa ang presyo sa mga mata ni Terence, at halatang sinasadya niya ito. Gayunpaman, hindi niya naiintindihan. Tiningnan ni Terence ang presyo sa listahan at napabuntong hininga sa malaking kita ng negosyo ng tableta. Hindi nakakagulat na ang hidden house ay wala kang pakialam sa negosyo ng medisina sa sekular na mundo. Hindi ito may kukumpara dito. Dito, kahit ang presyo ng transaksyon ng isang tableta ay mahigit 10 milyon. Napakataas ng presyo noon, at ang 20 o higit pang mga tabletang dinala ni Terence ay naibenta sa mahigit 200 milyon. Saan pa siya makakahanap ng negosyong kumikita ng napakaraming pera? Ang mga sangkap para sa mga tabletang ito ay mahalaga, ngunit ang mga ito ay nagkakahalaga lamang ng ilang milyon. Kung may oras si Terence, maaari niyang hilingin sa matandang Linford na magtanim ng ilan sa bahay, ngunit wala siyang oras, kaya humiling siya sa bahay mo. Pagkatapos ng lahat, ang mga materyales na ginamit para sa mga tabletang ito ay hindi partikular na bihira. Ang halaga ng paggawa ng grade 1 at grade 2 na table task ay talagang hindi mataas. Ang pinakamataas na punto ay madalas na nabigo silang pinuhin ang mga ito. Gayunpaman, ang presyong ito ay hindi pa rin kasing taas ng halaga ng transaksyon ng longevity at toxin cleansing pill. Hindi kaya ganoon kataas ang halaga ng longevity at toxin cleansing pill. Medyo nagulat si Terence sa kung gaano kalaki ang pagsisikap ng bahay ni Kang para makuha ang recipe. Nasa kanila ang hidden house na sinusuportahan mo, ngunit gusto pa rin nila ang recipe. Halata kung gaano ito kahalaga, ngunit hindi nakita ni Terence kung ano ang espesyal tungkol dito. Katanggap-tanggap ang presyong ito. Walang problema. Sabi ni Terence pagkatapos tingnan ang listahan. Oh! Medyo nabigla ang guro ng sanglaan, ngunit hindi na siya nagtanong pa. Tumango siya at sinabing, sige, kung ganoon, gawin natin ang pagpaparehistro. Sige, sabi niya. Tumango si Terence. Hindi nagtagal at natapos na ang mga procedure. Hindi ginamit ni Terence ang kanyang tunay na pangalan, isang auction number lamang. Ang numerong ito ay gagamitin para sa auction, ngunit nakolekta ito ni Terence ng mas maaga kaysa sa iba. Kitty, hindi ba ikaw Akira wala siyang pagkakataong kunin ang asul na kristal mula sa bag ni Terence sa harap ng napakaraming tao? Kahit na naisuot na ni Terence ang kanyang bag, hindi pa rin siya nakahanap ng tamang pagkakataon at sumuko. Lumabas sila ng bakuran at nakita ni Terence si Akira sa malapit. Mukhang nakatingin siya sa isang stall sa hindi kalayuan, ngunit nakikita ni Terence ang kanyang mga mata na paminsan-minsan ay sumusulyap sa kanya. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait.
Alam na alam ni Terence kung ano ang nararamdaman ni Akira kay Kitty, at natural lang na magselos siya kapag nakita niyang hinawakan siya nito. Gayunpaman, hindi papakawalan ni Terence si Kitty ng ganoon kadali ang babaeng ito ay masyadong nakakainis, at gusto niyang turuan siya ng leksyon sa pamamagitan ng pagpaparusa sa kanya. Nang makitang hindi niya mapigilan si Terence na hawakan siya, nagpa siya si Kitty na hawakan din siya. Siyempre, ang pangunahing layunin niya ay ang nakawin ng asul na kristal mula sa kanyang bag sa pamamagitan lamang ng asul na kristal ay maibabalik niya ang dugo. Anong uri ng tao si Akira? Malinaw ang motibo ni Kitty, siya ay isang magnanakaw, kung tutuusin, at masasabi niyang gusto ni Kitty na maging isa. Medyo naiinis ka Akira, bakit ang lalaking magnanakaw na ito? Nabighani ba siya sa hot-looking girl na nasa harap niya? Ni hindi niya alam kung ano ang layunin ng kabilang partido. Mula sa kanyang natatandaan, ang lalaking magnanakaw ay isang napakatalino na tao, ang kanyang karunungan at pagiging alerto sa libingan ay higit pa sa mga normal na tao. Isa pa, kung gusto niyang maging malaswa, nagawa na niya ito, hindi naman siya papayag na hawakan siya nito, kaya bakit niya hahalikan ng isang babaeng may masamang intensyon sa kanya? Napakabilis, oras na para sa hapunan. Dumating sina Terence, Jepoy, at Kitty sa isang hotel sa palengke. Kailangan nilang magbayad para sa pagkain, ngunit ang mga silid ay libre. Ang asosasyong pangkalakalan ng practitioner ay nagbigay ng mga silid para sa kanila. Sa katunayan, ang lugar na ito ay hindi bukas sa publiko. Maliban noong idinaos ang palengke ng mga magsasaka, sa ibang pagkakataon ay isinara. Ang mga pasilidad dito ay ginawa para sa kapakanan ng palengke. Sa restaurant, walang gaanong cultivators na kumakain. Bukas ang lugar na ito buong araw, kaya hindi na kailangang kumain sa oras na ito. Bukod dito, maraming magsasaka ang bumili lamang ng kanilang mga gamit at kumain sa kanilang mga silid. Hindi sila uupo dito. Casual na umorder si Terence ng ilang pinggan at umupo. Nahanap mo na ba ang gusto mong palitan? Ako. Wala akong dapat baguhin. Nandito lang ako para tingnan. Mabilis na sabi ni Kitty. Hehe. Walang ibang sinabi si Terence, ang pag-arte ni Kitty ay napakasama, at maaaring siya lang ang hindi nakakaalam na nalantad na niya ang kanyang tunay na iniisip. Si Akira ay nasa restaurant din, at siya ay nagpapanik. Hindi kaya peke ang lalaking magnanakaw na ito? Kung hindi, ang lalaking magnanakaw sa dati niyang impresyon ay hindi magiging ganito. Hindi kaya peke ang maskara? Nang makitang hinanap ni Kitty ang bag ni Terence, natarante si Akira, paano kung ang lalaking ito talaga ang lalaking magnanakaw? Walang choice si Akira kundi bumili ng lunchbox at umupo sa table ni Terence. Ang pinakakaraniwang pagkain dito ay ang mga lunchbox. Sa katunayan, ang mga lunchbox na ito ay halos ibinibigay ng walang bayad sa mga kawani ng cultivator market at sa mga alagad ng law enforcement hall. Napakakaunting mga magsasaka ang bibili nito. Hindi mahirap ang mga magsasaka, kaya sino ang bibili ng lunchbox? Iba ang pagiging matipid ni Akira. 2,472. Ang biglaang pagdating ni Akira ay nagpabigla kay Kitty. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay na dumaan sa bag ni Terence at pinandilatan si Akira. Ano ang mali sa taong ito? Hindi niya kilala ang mga ito, ang daming upuan sa tabi nila, pero kailangan lang niyang lumapit sa kanila, nakakainis lang to, diba? Ngunit, nakaupo na si Akira sa tabi nila, hindi naman siya basta-basta mapapaalis ni Kitty, diba? Walang magawa, sumuko si Kitty at naghanap ng isa pang pagkakataon. Ahem. Lumingon si Akira kay Terence at napagtanto na tila hindi niya ito napansin. Mabilis siyang umubo. Sasampalin na sana siya ni Kitty nang umupo si Akira at nagsimulang kumain, pero sinong mag-aakalang uubo na naman si Akira. Tumalon siya, at halos mahulog ang puso niya sa dibdib. Mabilis niyang binawi ang kamay niya. Lumingon din si Terence kay Akira nang walang magawa, ngunit hindi siya nagsalita pagkatapos ng ilang pag-aalinlangan. Alam niyang maaaring may napansin si Akira, ngunit wala siyang masabi sa harap ni Kitty. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Kitty. Kinuha niya iyon at tinignan ang caller ID. Mabilis siyang tumayo at lumingon kay Terence, "Young hero, tatawagan ko. Hintayin mo ako."
Dahil doon, mabilis na lumayo si Kitty sa isang sulok ng restaurant at maingat na kinuha ang telepono. Ang pag-alis ni Kitty ay nagbigay sa iyo ng puwang kay Akira para makipag-ugnayan kay Terence. Hoy! Ako nga! Hininaan ni Akira ang boses at nagpahiwatig kay Terence, ako nga. Hindi nakaimik si Terence. Ayaw niyang makilala si Akira dahil ayaw niyang madamay ito. Ayaw niyang iwasan siya, ngunit ngayong siya na ang nagkusa na makipagkita sa kanya, hindi maaaring magpanggap si Terence na hindi niya ito kilala. Ito ang lumilipad na Sparrow, long time no see. Sabi ni Terence. Ikaw talaga. Narinig ni Akira na tinawag siya ni Terence na lumilipad na Sparrow at natuwa siya. Ang lalaking ito ay ang lalaking magnanakaw, ngunit kung siya nga, bakit siya napaka-perwisyo? At kaya, hininaan ni Akira ang kanyang boses, lalaking magnanakaw, ang babaeng iyon kanina ay Flying Sparrow, it's not convenient to talk here. Let's talk in my room tonight. Hindi gustong magpaliwanag ni Terence. Okay. Narinig ni Akira ang mga salita ni Terence at alam niyang maaaring mayroon siyang isang bagay na hindi niya masabi sa kanya. Hindi siya pinilit at tumango. Ang atensyon ni Terence, sa kabilang banda, ay kay Kitty, na hindi masyadong malayo. Malayo si Kitty, at nakaharap ang likod niya kay Terence, hindi niya mabasa ang mga labi nito, ngunit nakalimutan niya ang isang mahalagang katotohanan, si Terence ay Earth class mid-face peak, at kung gusto niyang mag-eavesdrop sa kanya, maririnig niya ang bawat salita. Hey! Yes, I found the blood of an Earth element sky class spirit beast, nandito na talaga. I know. I'll try my best to get it back. Yes, for the sake of little ninth, as this is, I'll get it for sure. Maasim ang tono ni Kitty habang nagsasalita. Kumpiyansa siyang madadala niya rito ang asul na kristal, ngunit sinong mag-aakalang dadalhin ito sa harap mismo ng palengke. Hindi niya alam kung mababawi niya ito kay Terence. Upang pigilan ang kanyang pamilya na mag-alala, hindi sinabi ni Kitty sa kanila ang totoo kahit na sinabi niya, hindi ito makakatulong, at mag-aalala lamang ito sa kanila. Maaari rin siyang mag-isip ng paraan para maibalik sa kanyang sarili ang asul na kristal. Oo, alam ko. Mag-iingat ako, babalik ako sa sandaling makuha ko ang dugo, at hindi na natin maantala pa ang sakit ni Little Gio. Sabi ni Kitty, sige, alam ko. Paalam. Pagkatapos ng tawag, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Kitty at itinago ang kanyang telepono, nag-aalala. Tumingin siya kay Terence sa hindi kalayuan na may masalimuot na tingin, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at naglakad pabalik ng may determinasyon. Ang hindi alam ni Kitty ay narinig ni Terence ang bawat salitang sinabi niya, at ang kanyang damdamin ay nagiging komplikado. Sinusubukang iligtas ni Kitty ang isang tao. Gamit ang asul na kristal upang ipagpalit sa elemento ng lupa ang langit ay nagreranggo ng dugo ng espiritu ng hayop upang iligtas ang kanyang buhay. Sa pag-iisip tungkol dito, may katuturan si Kitty ay isang medyo konserbatibong tao. Noong nakaraan, malapit na siyang saksakin nito dahil nakita niya ang katawan nito, at ngayon ay ibinabato niya ang sarili sa kanya para akitin siya. Hindi niya ito gagawin maliban kung wala siyang ibang pagpipilian. Kung dugo lang ang habol ni Kitty para sa ibang bagay, hindi sana siya tinulungan ni Terence. Ang pagkuha ng asul na kristal ay ibinigay, ngunit sinusubukan ni Kitty na iligtas ang isang tao. Iba ang iniisip ni Terence. Nagel iligtas sa mga tao. Alam ni Terence kung ano ang pakiramdam na gawin ito kahit na kailangan niyang gawin ito, hindi ba't ganoon din sa Ice Palace. Upang pagalingin si Trixie, gaano man ito kahirap, kahit na kailanganin niyang pagbayaran ang kanyang buhay, nagngangalit si Terence at tiniis ito. At iyon siguro ang nararamdaman ni Kitty ngayon. Kung hindi sana magngangalit si Kitty at magtitiis na hawakan siya nito. Sa pag-iisip na iyon, nakaramdam ng kaunting paghingi ng tawad si Terence kay Kitty, hindi naman ganoon kalala ang cool na babae na ito. Kahit papaano ay ninakaw niya ang asul na kristal upang iligtas ang isang tao, at maiintindihan at tanggapin ni Terence ang dahilan na iyon. Anuman, makakahanap siya ng pagkakataon na makuha niya itong nakawin pabalik. Ang Sky Class Practitioner na may dugo ng isang Earth Element Sky Class Beast ay may gusto pa rin mula sa isang Water Element Sky Class Beast, at si Terence ay nagkataong may bote na iyon sa kanya.
Hihintayin na lang niya na ibalik ni Kitty ang asul na kristal sa kanya, at pagkatapos ay kunin ang bagay na kailangan niya para sa asul na kristal. Hindi umimik si Kitty pagkabalik niya, tahimik na kumakain. Sa kanyang pagtataka, tila tumigil ang mga kamay ni Terence sa paghawak sa kanya, at siya ay naghapunan ng payapa. Pagkatapos kumain, pumunta sina Terence, Kitty, Jepoy, at Akira sa service desk sa pangunahing bulwagan at nag-book ng 4 na magkatabing silid bago sabay na umakyat. Hindi alam ni Kitty kung ano ang relasyon ni Terence kay Akira, ngunit mula sa kanilang pag-uusap, maaari niyang hulaan na magkakilala ang dalawa. Gayunpaman, walang intensyon si Kitty na kausapin si Akira. Gusto lang niyang maibalik ang asul na kristal. Kung sino ang kilala ni Terence, hindi ito mahalaga sa kanya. Silang 4 ay bumalik sa kanilang mga silid pagkatapos nilang umakyat, at inihagis ni Terence ang kanyang bag sa sofa pagkabalik niya. Ito ay pagkakataon para kay Kitty na magnakaw. Siyempre, maliban sa asul na kristal, walang iba sa bag niya. 2,473. Nailagay na niya ang mga table tasks para sa auction, at kasama niya ang ice crystal. Hindi rin siya tanga para ilagay ito sa kanyang bag. Kung nagpa siya si Kitty na nakawin ito kasama niya, malaking kawalan ito para sa kanya. Nang matapos iyon, naupo si Terence na nakakross ang paa sa kanyang kama, itinuloy ang ikalawang yugto ng sining ng Dragon Mastery habang hinihintay ang pagdating ni Kitty. Nahulaan niya na hindi na mapipigilan ni Kitty ang kanyang sarili at pupunta siya sa kanyang silid upang nakawin ang asul na kristal. Gaya ng inaasahan, narinig ni Terence na may kumakatok sa pinto. Hindi nagtagal. "Sino te?" Ngumiti si Terence at lumapit. "Ako na." Sinubukan ni Kitty ang lahat para gawing mas nakakaakit ang boses niya. Hindi siya marunong manligaw ng mga lalaki, pero nakakita na siya noon ng mga katulad na eksena sa mga palabas sa TV, kaya hindi na siya nahirapang gawin ito ngayon. Medyo nakakahiya lang, buti na lang nakatikip ang mukha niya, kaya walang nakakakita sa itsura niya. Binuksan ni Terence ang pinto, pinapasok si Kitty. Isinara ni Kitty ang pinto sa likuran niya habang papasok siya, lumingon kay Terence. "Young hero, salamat sa tulong mo ngayon." Napakagalang ng batang babaeng ito. Hindi nakaimik si Terence. Aling palabas sa TV ang nakita niya sa ganitong paraan ng pagsasalita. Ngunit wala na si Terence sa mood na asarin siya. Tumango siya, wala lang. Nagulat si Kitty sa malamig na ugali ni Terence. Bakit hindi na niya ito nagustuhan? Hindi ba't hinaplos niya ang dibdib niya kanina? Bakit hindi siya natinag kapag gabing yakapin siya nito? Ang pagbabagong ito ay nagpabilis ng tibok ng puso ni Kitty. Hindi niya alam kung ano ang dahilan kung bakit nagkaganito si Terence, ngunit hindi siya maaaring sumuko na lang ngayong nandito na siya. Kinailangan niyang ibalik ang asul na kristal, kaya't nagngagat ang kanyang mga ngipin at ibinagsak ang sarili sa mga bisig ni Terence. Gayunpaman, iniisip ni Kitty, titiisin ko ito alang-alang sa kalagayan ng Little Ninth, ngunit ibabalik ko ang kahihiyan ng 10 beses. Maghintay ka lang, kapag naging malakas na ako, kukunin ko muna ang iyong buhay. Nagulat si Terence sa biglaang pagkilos ni Kitty, ngunit naunawaan niya kaagad ang dahilan. Malamang ang kanyang saloobin ang nag-alala kay Kitty. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang tumawa o maiiyak sa naisip. Hinawakan niya si Kitty noon, ngunit kumilos man lang siya na parang interesado siya sa kanya. Ito ay magiging mas madali para sa kanya na makalapit at nakawin ang asul na kristal, ngunit kung mawawalan ng interes si Terence sa kanya, hindi rin siya magkakaroon ng pagkakataong nakawin ito. Itinulak ni Terence si Kitty palayo nang walang magawa. Alam niyang nagngangalit si Kitty sa galit, ngunit kailangan nitong magpanggap na mabait sa kanya. Malakas ang puso ng babaeng ito, at higit na iginagalang siya ni Terence. Siya ay kapareho ni Akira. Pareho silang may kanya-kanyang paniniwala at paniniwala. Handang ibigay ni Akira ang marami para sa mga bata sa orphanage, at gayon din si Kitty handa niyang isakripisyo ang sarili para sa kanyang kaibigan. Kaya naman, wala na talagang puso si Terence na samantalahin siya. Kahit papaano ay hindi niya naisip na si Kitty ay ganoon nakasama o makasarili, at na ang pagnanakaw ng asul na kristal ay nasa katwiran. Mula sa ibang pananaw, kung may nagnakaw ng kanyang pagkakataon na tretuhin si Trixie, malamang na ganoon din ang gagawin ni Terence. Haha, huwag magmadali, maliligo muna ako.
Sinabi ito ni Terence upang lumikha ng pagkakataon para kay Kitty na nakawin ang asul na kristal. Kung hindi, sa mga kasanayan sa pagnanakaw ng pusa na may 3 paa ng cool na chick na ito, walang pagkakataon na magtagumpay. Naka-relax na si Terence kung si Akira iyon, nakuha na niya ang asul na kristal. Ngunit si Kitty ay hindi magaling dito, kaya nagpa siya si Terence na maligo at iwan siya sa silid para gawin niya ang anumang gusto niya. Okay. Tuwang-tuwa si Kitty sa mga salita ang taong ito ay isang pervert, kung tutuusin. Gusto pa niyang mag-shower. Halata sa sarili ang gagawin niya pagkatapos maligo. Nagsisilbi sa iyo ng tama para sa paghahagis ng mga bagay. Kapag naligo ka mamaya, kukunin ko ang asul na kristal na iyon. Hehehehe, napakalangit na pagkakataon. Si Kitty, natural, ay hindi alam na sinasadya ni Terence, at hindi niya ikinonekta ang lalaking ito sa Terence at Terence Ford na nakilala niya noon. Hindi na nagsalita pa si Terence at pumunta sa banyo, nilock ang pinto. Naghubad talaga siya ng damit at naligo. Narinig ni Kitty ang tunog ng tubig na nagmumula sa banyo, at lumukso sa tuwa ang kanyang puso. Matapos matiyak na talagang naliligo si Terence, mabilis siyang lumapit sa kanyang bag at sinimulang halukain ito. Ang asul na kristal ay nasa bag ni Terence, walang nakatago doon, at kaya nakita ito ni Kitty nang buksan niya ito. Nanginginig ang kanyang mga kamay sa pananabik habang mabilis at maingat niyang ninakaw ito. Napakabilis ng tibok ng kanyang puso, nakapatay na siya ng mga tao noon, ngunit wala siyang gaanong karanasan sa pagnanakaw. Maingat niyang ibinalik ang bag sa orihinal nitong anyo at huminga ng malalim bago mabilis na inilagay sa kanyang bulsa. She didn't dare show it off in her hands, paano kung may makakita nito at magdesisyong gumawa ng masama sa kanya. Magiging trahedya iyon. Pagkatapos noon, maingat na tinungo ni Kitty ang pintuan. Bumalik si Akira sa kanyang silid at nagayos. Gusto niyang pumunta sa silid ni Terence, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya si Kitty na palihim na pumasok sa silid ni Terence sa sandaling binuksan niya ang pinto. Nanlumo si Akira, ngunit kasabay nito, sinumpa niya si Kitty sa pagiging walang hiya. Siya ay isang kahihiyan sa sekta ng magnanakaw. Kinailangan niyang isakripisyo ang kanyang kagandahan para magnakaw ng mga bagay. Nakakahiya naman. Hindi agad kumatok si Akira sa pinto dahil hindi niya alam ang pakay ni Terence. Natakot siya na ang kanyang hitsura ay makagambala sa plano ni Terence, kaya nagpa siya si Akira na maghintay sa koridor para lumabas si Kitty. Kung magtagumpay si Kitty, tutulungan niya itong nakawin pabalik ang bagay. Sa kaginhawahan ni Akira, hindi nagtagal pagkatapos pumasok si Kitty sa silid, binuksan niya ang pinto at lumabas. Bagamat alam ni Akira na maaaring may motibo si Terence, ngunit kung may nangyari talaga sa pagitan ni Terence at Kitty, si Akira ay magiging lubhang malungkot. Hindi naman sa maliit siya, ito ay isang bagay na makatwiran, lalo na sa isang babaeng may masamang ugali tulad ni Kitty. Lalong nalungkot si Akira. Kahit na nangyari, magnanakaw na mas mataas ang antas ng pagnanakaw kaysa sa kanya, hindi ba? Si Kitty naman, di nagtagal ay lumabas na siya, wala siyang oras para gumawa ng kahit ano. 2,474. Si Kitty ay mukhang maayos din. Parang walang nangyari. Natitiyak ni Kitty na hindi siya gagawa ng anumang ingay sa pagbukas niya ng pinto, ngunit hindi niya masigurado na ganap itong tahimik nang isinara niya ito mula sa labas. Hindi niya nilock ang pinto, iniwan lamang itong nakaawang, at tahimik na lumabas. Gayunpaman, nakita ni Kitty si Akira na naglalakad palapit sa kanya nang lumabas siya ng pinto. Napatalon siya sa gulat at muntik na siyang matamba. Hindi siya naglakas loob na tingnan si Akira sa mata at mabilis na tumakbo pabalik sa kanyang silid. Paanong hindi nakita ni Akira ang guilty look sa mukha ni Kitty? Malamang na may ninakaw siya. Paano siya hinayaan ni Akira na kunin ito? Kaya't nang dumaan si Kitty na nakayuko, hindi sinasadyang nilagpasan siya ni Akira at hinawakan siya. Nais ni Kitty na makabalik sa kanyang silid sa lalong madaling panahon, kaya ayaw na niyang makipag-usap kay Akira. Kahit na alam niyang sinasadya siya ni Akira, matatanggap lang niya ito ng may kasalanan. Itinulak ni Akira ang pinto ng silid ni Terence at pumasok upang makitang walang tao sa silid. Kasabay nito, narinig niya ang lagaslas ng tubig mula sa banyo.
Naunawaan niya ngayon nasa shower si Terence, at sinamantala ni Kitty ang oras na ito para magnakaw ng isang bagay. Kung bakit naliligo si Terence, halatang halata na akit siya ni Kitty na maligo, at tiyak na ninakaw niya ang bagay sa oras na iyon. Kung hindi, sa kanyang kakayahan, wala siyang makukuha mula kay Terence. Sa pag-iisip tungkol dito, mas lalo pang nanlumo si Akira ang lalaking magnanakaw ay isang pervert, napakadali sa pain at naliligo pa nga. Kung hindi niya napagtanto na may mali at ninakaw niya ang bagay na iyon, malamang na nawala siya. Umupo si Akira sa sofa, hinihintay si Terence na lumabas sa shower. Bigla siyang napuno ng pag-asa, may pinaplano ba si Terence kay Kitty? Ngayong wala si Kitty dito, at nasa kwarto siya ni Terence, may nangyari kaya sa kanila? Sa pag-iisip tungkol dito, medyo kinakabahan si Akira. Kung gusto ni Terence na itulak siya pababa, sasang-ayon ba siya, sasang-ayon, o sasang-ayon? Habang nagpapanik si Akira, bumukas ang pinto ng banyo, at lumabas si Terence na naka-bathrobe. Hindi niya suot ang maskara ng lalaking magnanakaw, ngunit suot niya ang libong silk mask na ibinigay sa kanya ng Sky-Class Spider. Sa washroom, narinig ni Terence ang tunog ng pag-alis ni Kitty, pinananatiling mahina ang boses niya, ngunit walang paraan na maitago niya ito sa Earth-class mid-face peak tulad niya. Alam ni Terence na pumasok si Akira, kaya naman nagpumilit siyang huwag lumabas ng shower. Naririnig niya ang mga yapik ni Akira at alam niyang ayos lang ito sa kanyang silid. Tungkol sa hindi pagsusuot ng maskara, si Terence ay masyadong tamad na gawin ito. Bukod dito, maraming beses gustong tanggalin ni Akira ang kanyang maskara, kaya nagpasya si Terence na tanggalin na lang ito sa kanyang sarili. Nasa kanya pa rin ang maskara, kaya hindi niya kailangang mag-alala na makilala siya ni Akira. Akira, nandito ka. Wala na siya. Tinutuyo ni Terence ang kanyang buhok gamit ang tuwalya habang nakatingin kay Akira sa sofa. Alam mo namang umalis siya. Nagulat si Akira, ngunit napagtanto kaagad na sa pagkakataong ito ay walang suot na maskara si Terence. Nagulat siya at natuwa at the same time. Nakalimutan niyang banggitin ang bagay ni Kitty. Tumayo siya at sinabing, "Male thief, is this your real face? You're finally willing to take off your mask in front of me. I'm so happy." Hehe, oo. So, disappointed ka ba? Ngumiti si Terence. Si Terence ay mukhang isang normal na tao na may maskara, hindi na siya kasing gwapo gaya ng dati, at hindi niya masasabi sa karamihan. Ito ang gusto ng maskara, ito ay magiging isang kabiguan kung siya ay masyadong tumayo. Hindi ko ginawa. Mariing umiling si Akira, hindi mahalaga kung ano ang hitsura mo. Ang gusto ko ay ang taong maingat na nagpoprotekta sa akin sa puntod. At saka, kahit na hindi ka tangi ang iyong hitsura, ikaw ang pinaka-perpekto sa puso ko. Natigilan si Terence, hindi inaasahan na magiging matapang si Akira para muling ihayag ang kanyang tunay na nararamdaman. Hindi niya alam kung paano sasagutin iyon. Ako. Maliligo na ako. Bagamat wala na ang nakakainis na babaeng iyon, nandito pa rin ako. Matapang na sabi ni Akira. Ito. Akira, okay lang, mali ang pagkakaintindi mo. Tumalon si Terence. Kahit na natukso siya, wala siyang magawa kay Akira sa lugar na ito. Mabilis niyang ikinaway ang kamay para pigilan siya. Ako ang nagmungkahi na maligo. I wanted to create an opportunity for her to steal the blue crystal. Ikaw. Hinayaan mo bang magnakaw siya ng kusa? Dilat na dilat ang mga mata ni Akira sa gulat, hindi maintindihan kung bakit gagawin iyon ni Terence. Akira, maupo ka muna. I'll tell you the details. Mapait na ngumiti si Terence, siya ay talagang nakakaawa na tao. Siya ay determinado, at handa siyang magkompromiso. Narinig ni Akira ang mataas na papuri ni Terence para kay Kitty at hindi siya masyadong masaya, ngunit umupo siya ng masunurin. Sa totoo lang, ganito ang katotohanan. Ang mga bagay na ninakaw niya ay kanya, at kinuha ko lang ito sa iba. Kasabay nito, sinabi ni Terence sa kanya ang lahat ng nangyari sa practitioner's market. Kaya pala ganito. Biglang naintindihan ni Akira kaya kay Kitty talaga ito. Ngunit medyo nalungkot si Akira, bagaman sa kanya ang bagay na iyon, siya ay walang kakayahan at ninakawan.
Kung aagawin mo ito sa taong nagnakaw, ito ay magiging iyo. Anong karapatan niya para nakawin ito pabalik? Iyon ang naisip ko noon. Akala ko ay sinusuklian niya ang kabutihan ko ng walang pasasalamat. Tinulungan ko siyang maibalik ang isang maliit na chi gathering pill. Dapat ay makontento siya, kung hindi, wala siyang makukuha. Kaya nga, noong sinubukan niyang itapon ang sarili sa akin, ginamit ko iyon bilang dahilan para asarin siya ng kaunti. Pero nang maglaon, narinig ko siya sa telepono sa restaurant, at nagbago ang isip ko. Pagkatapos ay sinabi sa kanya ni Terence ang tungkol sa pagkuha ni Akira ng telepono at pagliligtas ng mga tao. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Akira na tumahimik. Sa katunayan, kung totoo ang sinabi ni Terence, magkatulad sila ni Kitty sa ilang mga paraan. 2,475. Ginagawa ito ni Akira para sa mga bata sa orphanage, habang ginagawa ito ni Kitty para sa kanyang mga kaibigan at pamilyang may sakit. I see. Pero, binawi ko ang ninakaw niya. Walang magawang inilabas ni Akira ang asul na kristal at ibinigay ito kay Terence. Natigilan si Terence nang makita niya ang asul na kristal sa kamay ni Akira. Hindi niya inaasahan na maibabalik ni Akira ang asul na kristal. Siyempre, ito ay kasing dali ng pag-angat ng isang daliri para sa kanya. Medyo natahimik si Kitty pagkabalik niya sa kwarto niya. Tinapik niya ang kanyang dibdib at maingat na dumukot sa kanyang bulsa, gustong kunin ang asul na kristal para tingnan. Ngunit nang ipasok niya ang kanyang kamay sa kanyang bulsa, nagbago ang kanyang mukha. Paano ang asul na kristal? Ang asul na kristal ay nawala. Tiningnan muli ni Kitty ang kanyang mga bulsa, ngunit wala itong laman. Napatulala si Kitty saan napunta ang asul na kristal. Malinaw na ninakaw niya ito pabalik at inilagay sa kanyang bulsa. Bukod dito, naging malapit siya dito sa daan, kaya imposibleng mawala ito sa kanya. Tama yan. Biglang naalala ni Kitty ang isang tao si Akira. Kamakailan lamang ay nakilala niya si Akira, at nakasalubong niya ito nang lumabas ito ng silid ni Terence. Nakuha kaya niya ang asul na kristal sa oras na ito? Sa isiping iyon, kumislap sa galit ang mga mata ni Kitty. Nagalit siya kay Akira dahil sinisira niya ang kanyang mga plano sa bawat pagkakataon. Nagmamadali siyang lumabas ng silid at dumiretso sa silid ni Terence. Naalala niya na pumasok si Akira sa silid ni Terence noon. Narinig din ni Terence ang mga yabag, at isinuot niya ang maskara. Pumunta siya sa kwarto ni Terence at nakita niyang hindi ito nakalock. Itinulak niya ang pinto at nakita niya si Akira na iniharap ang asul na kristal kay Terence na parang isang kayamanan. Galit na galit siya. Sa katunayan, hindi niya naintindihan si Akira. Hindi ipinakita ni Akira ang kayamanan, ngunit hindi niya alam kung tatawa o iiyak. Mabait siyang tinulungan si Terence na maibalik ang asul na kristal, ngunit hiniling ni Terence kay Kitty na nakawin ito. You're so mean and wicked. Ninakaw mo ang aking asul na kristal at ginamit mo ito para pasayahin ang masamang malupit na ito. Itinuro ni Kitty si Akira, nagpapanik. Naaawa si Akira kay Kitty at handang ibalik sa kanya ang asul na kristal, ngunit hindi niya inaasahan na papagalitin siya ni Kitty sa sandaling pumasok siya. Tinawag pa niyang malaking bully ang perpektong lalaking magnanakaw sa kanyang puso, paanong hindi siya magagalit? What a joke! Itong asul na kristal ay malinaw na kinuha ng lalaki. Inagaw niya iyon sa payat na lalaking iyon. Paano ito naging iyo? Hindi ka man lang ba nahihiya? Sabi ni Akira, ayaw umatras. May idea si Kitty, oo, kahit kunin niya sa lalaking payat, kinuha ko sa kanya, kaya akin na. Ay, tama na. Ikaw na mismo ang nagsabi. Kung kukunin mo, sayo na yan. Kung babawiin kita, akin na. Seryosong sabi ni Akira, so, ano pa ang sinisigawan mo? Hindi ka ba nahihiya na ibenta ang katawan mo? Ay! Ikaw! Nawala nang masabi si Kitty hindi siya kalaban kay Akira sa mga tuntunin ng depensa at panlilinlang. Si Akira ay nasa ilalim ng lipunan, nakikitungo sa mga gangster sa buong araw. Walang kapantay si Kitty para sa kanya. Ay what? You what?
Wala ka namang masasabi di ba? Akira you tricked her to take a shower and you left with the blue crystal. Do you think she's an idiot? Ay. Nasabi lang ni Kitty ang salitang oy nang maalala niya ang mga salita ni Akira. Nakaramdam siya ng mali at nagsimulang umiyak, oo. Binibuli mo ako. Pinunasan ni Kitty ang kanyang mga luha, nakaramdam ng mali habang tumakbo siya palabas ng pinto at bumalik sa kanyang silid. Sina Akira at Terence naman ay nagkatinginan. Hindi napigilan ni Terence ang saloobin ni Akira kay Kitty dahil gusto niyang bigyan siya ng babala. Ibabalik na sana niya sa kanya ang asul na kristal, ngunit ito ay dahil kailangan niyang iligtas ang buhay ng isang tao. Hindi masyadong masaya si Terence sa paraan ng pagganti niya ng kabaitan ng walang pasasalamat. Ito rin ang dahilan kung bakit hindi niya pinigilan si Akira. Hindi niya lang naisip na si Kitty ay magiging mahina, tumatakbo palayo pagkatapos ng mga salita ni Akira. Nakaramdam ba siya ng mali? Umiling si Terence. Kulang pa siya sa social experience. Lalaking magnanakaw, pasensya na, hindi ko akalain na matatakot ko siya. Nag-alinlangan si Akira at nahihiyang sinabi. Wala lang, mamaya na lang natin pag-usapan. Ngumiti ng mapait si Terence at umiling, tingnan ko kung ano ang mangyayari bukas. Nakita ni Akira na hindi siya sinisisi ni Terence at agad siyang nakahinga ng maluwag. Alright, Akira, bakit ka napunta sa Cultivator City Square na ito? Mukhang malaki ang halaga ng pagsali sa Cultivators Market ha? Saan mo nakuha ang imbitasyon mo? Tanong ni Terence. Ninakaw ko. Nahihiyang sabi ni Akira, naisip kong pumunta dito para tingnan kung may maibabalik akong pera. Hehe. Sige. Nakuha ko. Tingnan natin kung ano ang mangyayari bukas, tutulungan kita dito, sabi ni Terence. Sige. Masayang tumango si Akira. Biglang tumunog ang telepono ni Terence. Tiningnan niya ang caller ID at nakitang si Cheryl iyon. Gayunpaman, ayaw niyang sagutin ang tawag sa harap ni Akira, kaya nag-alinlangan siya. Dapat ba niyang ibaba ang tawag o sagutin muna ito? Gayunpaman, tila napansin ni Akira ang abala ni Terence at ngumiti, kunin mo muna ang telepono, babalik ako sa aking silid. Alam ni Akira na hindi hinahanap ni Terence si Kitty, at nakahinga siya ng maluwag. Alam niya na walang paraan na may mangyayari sa pagitan nila ni Terence. Tumayo siya at lumabas ng silid, tinulungan si Terence na isara ang pinto, at bumalik sa kanyang silid. Si Terence naman ay kinuha ang phone, hello. Ako si Terence. Terence, ako ito? Boses ni Cheryl ang nanggaling sa telepono. Cheryl, anong meron? Anong nangyari? Kinakabahang tanong ni Terence. Hindi tatawagan ni Cheryl si Terence kapag nasa labas siya, dahil ayaw nitong istorbo siya. Biglang bumalik si Leandro. Natahimik si Cheryl sa pangalan. Hindi niya akalain na pupunta si Leandro sa Stonegate City Industry University at guluhin siya sa unang araw niya. 2,476. Leandro. Bakit siya bumalik? Pinahihirapan ka niya. Napakurap si Terence. Hinanap niya agad ako pagdating niya sa paaralan. Medyo naiinis na sabi ni Cheryl, higit pa rito, hindi ko alam kung saan niya natutunan ang isang set ng martial arts, ngunit napakalakas nito. Oh! Natuto siya ng kung fu. Nagulat si Terence. Oo, ganito. Sinabi ni Cheryl kay Terence ang lahat ng nangyari ngayon ng detalyado. Nagtagal sina Leandro at Stanley sa Mount Mingri ng araw-araw at araw-araw na sekta. Tinanggap din si Leandro bilang isang in-name na disipulo ng pinuno ng sekta, si Celestial Venerable Chunyang. Binigyan siya ng isang mahalagang bagay, ang katamtamang baitang golden cicada na kasuotan ng kasaya. Ang mid-grade na mga panloob na golden cicada na ito ay maaaring ipagtanggol laban sa anumang pag-atake mula sa Sky Class at sa ibaba ito ay isang mahusay na kayamanan. Hindi ganoon kaganda ang mga marka ni Leandro at Stanley, ngunit nagbayad sila para pumasok sa isang pinagsamang paaralan. Nag-aral din sila sa mga klase, ngunit wala silang parehong mga sertipiko ng pagtatapos.
Gayunpaman, walang pakialam sina Leandro at Stanley sa mga bagay na ito. Ang unang ginawa ni Leandro at Stanley nang bumalik sila sa paaralan ay hinanap si Cheryl. Cheryl. Ilang araw nang hindi nakita ni Leandro si Cheryl, at ang kanyang puso ay puno ng hindi maipaliwanag na emosyon. Leandro. Katatapos lang ng klase ni Cheryl at Yasi at pupunta na sana sa cafeteria para mananghalya nang makita nila sina Leandro at Stanley na naghihintay sa kanila. Nagulat sila. Haha, Cheryl, classmates na naman tayo. This is something to be glad about. Alam ni Leandro na hindi pa siya nagustuhan ni Cheryl noon, ngunit hindi siya pinanghinaan ng loob. Dumating na rin ang pagkakataong hinihintay niya. Siya ay hindi matatalo sa ilalim ng Sky Class ngayon, at may karapatan siyang ituloy muli si Cheryl. Oh! Tumango si Cheryl, kakain ako kasama si Yasi, pwede ka nang bumalik sa trabaho. Hindi pa rin masyadong nagustuhan ni Cheryl ang Leandro. Binigyan niya siya ng ilang mga walang kwentang salita at handa nang umalis. Teka, Cheryl, saan pumunta si Terence? Ang unang bagay na gustong gawin ni Leandro pagkabalik sa paaralan ay makipag-spar kay Terence, upang makita kung sino ang mas magaling. 2 araw nang wala si Terence, anong meron? Tanong ni Cheryl. Haha, ayos lang. Hindi ba siya masyadong incompetent bilang bodyguard? Wala man lang ako sa tabi mo para protektahan ka. Umiling si Leandro, puno ng pangungutya ang mukha. Cheryl, I think you should get someone else. Change. Sino? Don't tell me it's your turn. Kumunat ang noo ni Cheryl, ayaw nang mag-aksaya pa ng oras sa Leandro. Hindi ba natakot ang lalaking ito kay Terence? Bakit bigla siyang naging mayabang pagkatapos ng ilang sandali ay nawala? Hehe, tama na. Masayang tinapik ni Leandro ang kanyang dibdib matapos marinig ang mga salita ni Cheryl, irerekomendo ko lang sana ang sarili ko, ngunit hindi ko inaasahan na ganoon pala ang mata ni Cheryl. Hindi nakaimik si Cheryl sa mga walang hiyang salita ni Leandro. Maya-maya, walang magawa siyang nagsabi, kakain na ako. Huwag na. Paano ba naman to, ipaghahanda kita ng pagkain? Sabi ni Leandro, napatigil si Cheryl. Hindi na kailangan, mahinang sabi ni Cheryl. Cheryl, magkaklase na tayo kung tutuusin. Hindi mo naman tatanggihan ang treat ko, diba? At saka, hindi na ako ang Leandro dati, master na ako. Sabi ni Leandro. Maaaring hindi kasing lakas ko si Terence, kaya ako ang magiging bodyguard mo sa pagkakataong ito, at ginagarantiya ko na walang maglalakas loob na mangbuli sa iyo. Kumunat ang noo ni Cheryl at magsasalita na sana nang sumingit si Yasi. Leandro, ang galing mo na talaga. Siyempre, medyo makapangyarihan na ako ngayon. Nakayukong sabi ni Leandro. Nako, konti lang ang kalaban natin sa school. Dahil napakalakas mo, pwede mo ba akong tulungang talunin sila? Lumibot ang mga mata ni Yasi sa paligid habang nag-iisip ng paraan para mawala si Leandro. Oh! Someone dares to bully you. And Terence didn't care. He's really not a good bodyguard. Sabi ni Leandro, problemado. Shield bro, ginawa niya. Binugbog niya ang lalaking iyon, at humingi siya ng awa, pero hindi ko akalaing sapat na iyon, kaya gusto ko siyang bugbugin ulit. Kung hindi mo kaya, kalimutan mo na. Umalis ka na, kakain ako kasama si Cheryl sis, sabi ni Yasi. Oo naman, sinong nagsabing hindi ko kaya? Tell me, kanino mo gusto turuan ko ng leksyon? Sabi ni Leandro. Ang presidente ng boxing club ng paaralan, Benjo, pumunta at bugbugin siya. Sagot ni Yasi. O sige, tatandaan ko yan. Tumango si Leandro at sumang-ayon, ipapakita ko kay Cheryl kung ano ang kaya ko, wait and see. Okay, pagkatapos mo siyang bugbugin, itatalaga kita sa ilang misyon pa. Kung makapasa ka, iisipin kong hikayatin si Cheryl na kunin ka bilang bodyguard niya. Sagot ni Yasi. Haha, Yasi, ikaw at ako ang the best, hehehehe. Inilabas ni Leandro ang mapa ng paaralan at tiningnan ito. Masayang iwinagayway niya ang kanyang kamay. Stanley, tara na, manggugulo tayo.
Oo, Leandro kuya. Sabi ni Stanley habang naglalakad patungo sa club na may kasamang Leandro. Phew! Sa wakas wala na siya. Nakahinga ng maluwag si Cheryl bago bumaling kay Yasi. Yasi, bakit mo siya hinayaang labanan ang Benjo na iyon? Ang Benjo na iyon ay isang golden class late phase pick, hindi ba sinabi ni Leandro kung gaano siya kalakas? Pagkatapos ay hayaan mo siyang mabugbog. Kung hindi mo siya pinapunta doon para mabugbog, maaabala pa niya tayo, sabi ni Yasi. Tama ka, pero hindi ba medyo masama ito? Hindi gusto ni Cheryl ang Leandro, ngunit naisip niya na medyo masama ang ideya ni Yasi. Anong masama doon? It's not bad at all. Yasi said matter-of-factly. Kung hindi mo man lang matalo si Benjo, paano ka magiging bodyguard? Sige, sana hindi siya mabugbog hanggang mamatay. Umiling si Cheryl at pumunta sa kantin kasama si Yasi. Gayunpaman, bago matapos ang pagkain ni Cheryl at Yasi, dinala ni Leandro si Stanley sa cafeteria, na mukhang mataas at makapangyarihan. Hinanap niya ang mga babae at buong pagmamalaki niyang sinabi, Benjo, tapos na. Napakahina niya sa harap ko, isa lang siyang golden class late phase pick, at pinapunta ko siya sa ospital para bugbugin. Natigilan si Cheryl sa sinabi ni Leandro. Si Yasi naman ay nanlaki ang mata sa gulat. Si Leandro ba ito? Nanalo talaga siya laban sa Benjo. Alam niya na ang Benjo ay isang golden class late phase pick master. Tila si Leandro ay talagang nanggugulo para sa Benjo, at siya ay nanalo pa. Ganoon ba talaga kalakas si Leandro? 2,477. Haha, sabi ko naman sayo, hindi na ako ang Leandro dati, Master Leandro na ako. Sabi ni Leandro, natutuwa sa sarili habang nakatingin sa gulat na mga ekspresyon ni Cheryl at Yasi. So, qualified na ba akong maging bodyguard mo ngayon? Hindi rin masyado si Terence. Malas talaga si Benjo. Dumating si Leandro sa boxing club, tinanong kung sino si Benjo, at lumapit sa kanya na may dalang special steel steak. Ibinigay ito ni Natoy sa kanya, at ito ay gawa sa itim na bakal, ang material na ginamit sa paggawa ng mga sandata ng Diyos. Kahit na ang pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay hindi maaaring gawin itong isang Diyos na sandata, hindi masyadong mahirap na gumawa ng isang hindi nangangailangan ng chi. Ang dahilan kung bakit niya ginawang Leandro ang bakal na baras na ito ay para makabawi sa kahinaan ni Leandro na tanging makapagtanggol at hindi umatake. Ang mid-quality golden cicada undergarments ni Leandro ay nagpoprotekta sa kanyang buong katawan mula sa pinsala. Pagkasuot nito, pati ang mukha at kamay niyang hindi natatakpan ay automatikong naprotektahan. Ito ay sapat na upang patunayan na ang mid-quality golden cicada undergarments ay isang sobrang kayamanan. Gayunpaman, hindi natatakot si Leandro na matamaan. Kung hindi siya matamaan ng iba, hindi rin niya sila masasaktan. Upang matulungan siyang manalo, hiniling ni Natoy sa Sect Master, Celestial Chunyang, na gawin itong bakal na baras para sa Leandro. Bagamat ang dark steel rod na ito ay hindi isang heaven grade na sandata, maaari pa rin itong tamaan ang lahat ng cultivator sa ilalim ng heaven grade, at ang tunay na proteksyon ng chi ay walang silbi. Masasaktan pa rin ito kapag nakasalubong nito ang maitim na bakal na baras na ginamit sa paggawa ng mga sandata na nasa langit. Gayunpaman, walang chi ang Leandro, kaya limitado ang pinsala. Kung mas mababa ang antas ng practitioner, mas malaki ang pinsala, at ito ay angkop para sa mahabang labanan. Ang isa o dalawang hit ay hindi magdudulot ng labis na pinsala. Ang bagay na ito ay hindi natatakot kay Chi, ngunit ang pinsalang natamo nito ay nakadepende sa kung gaano kalakas ang Leandro. Kung mas malakas ang Leandro, mas magiging mabangis ito. Dahil dito, nagkaroon ng malaking problema si Benjo. Mag-isang pumasok sa boxing club si Leandro at binasag si Benjo gamit ang itim na bakal. Benjo man ito o ang kanyang mga tauhan, hindi umiwas o nagtago si Leandro kahit paano sila umatake. Malakas si Benjo, ngunit hindi niya kinaya ang walang katapusang pagbagsak ni Leandro. Nabalian ang kanyang ulo at bumagsak sa lupa, nawala ng malay. Nagsisigawan din ang mga tauhan niya sa sakit.
Makinig ka, ang pangalan ko ay Leandro, at ako ang amo ng paaralang ito mula ngayon. Ako ang pinuno ng mga bully, at sino mang hindi masaya dito ay maaaring lumapit sa akin anumang oras. Mayabang na sabi ni Leandro matapos niyang itumba ang lahat ng lalaki sa club. Si Cheryl ang Diyosa ko. Kahit sinong mga api sa kanya ay sasalungat sa akin. Bodyguard ako ni Cheryl ngayon. Kung sino ang gustong mamatay, halika. Matapos ipahayag ang tagumpay ni Cheryl, umalis si Leandro sa club kasama si Stanley. Hindi kumibo si Stanley, nakatingin lang sa labas. Tumalon lang siya para magsaya matapos makitang nanalo si Leandro. Ang balita ay mabilis na kumalat sa campus, at ang balita ng Leandro na kumukuha sa buong club ay kumalat na parang apoy. Cheryl, ako na ang nag-alaga sa lalaking Benjo na iyon. Malamang nasa ospital siya sa mga susunod na buwan. Sabi ni Leandro na ikinatuwa niya. Tama. Sa sandaling kumilos si Leandro bro, malalaman natin kung mabuti siya o masama. Ang buong boxing club ay sinira ng mag-isa ni Leandro bro. Dagdag ni Stanley. Napakurap si Cheryl, hindi inaasahan na ganito kalakas si Leandro. Si Yasi naman ay hindi makapaniwalang nakatingin kay Leandro. Naging ganito kalakas ang lalaking ito. This won't do. I need to find something to assess his strength. Tingnan mo kung kasing lakas siya ni Shield bro. Kung mas malakas siya kay Shield bro, kailangan kong mag-isip ng paraan para mawala siya. Oh, Leandro, hindi ko akalain na gagawin mo akong dukutin ang mga mata ko. Nagulat na sabi ni Yasi. Haha, tama na yan. Yasi, sa tingin mo ba qualified ako ngayon na maging bodyguard ni Cheryl? Naisip ni Leandro na talagang humanga si Yasi sa kanya, ngunit hindi ito nakapagtataka. Siya ay naging napakalakas ngayon, at ang kanyang kaisipan ay nagbago ng hindi natural, iniisip na siya ang pinakamalakas. Now, that Benjo's the worst of the bunch, and you bellow him up only means that you have a chance to become Cheryl's personal bodyguard, but that's just a chance. I'm going to give you a few more missions to test you. Kung makumplito mo ang mga ito, irerekomenda kita kay Cheryl sis at gagawin kitang personal bodyguard niya. Sabi ni Yasi. Si Yasi ay nagsimulang linlangan muli si Leandro isang mission pass, at isang rekomendasyon lamang doon kung hindi pumayag si Cheryl dito, kung gayon ang lahat ay magiging walang kabuluhan. Gayunpaman, napakataas ng kumpiyansa ni Leandro na hindi niya namalayan na tinutokso siya ni Yasi. Gusto niyang magpakitang gilas, sige, sabihin mo lang. Sasampalin ko kung sino ang gusto mong hampasin ko, at kung gaano karaming beses mo akong patulan. There's a guy called Pancho. He has a golden class master and a mystic class master by his side. Can you take care of them? Sinimulan ni Yasi na linlangan muli ang right coiling tiger. Golden and mystic. It's no big deal. Tell me, where are they from? Tumango si Leandro nang marinig niya ang kanilang mga antas. Galing sila sa Biology and Medicine Department. Sabi ni Yasi. Sige, haharapin ko na sila. Tumango si Leandro at naglakad palabas ng kantin para hanapin si Pancho at ang kanyang mga tauhan. Napagtanto ni Yasi na may hindi tama dapat malaman ni Leandro kung gaano kalakas ang Mystic Class Masters, ngunit tila wala siyang pakialam. Cheryl sis, mukhang hindi tama. Earth class na ba ang Leandro? Sabi ni Yasi habang nakatingin sa likod ni Leandro. Kakaiba yan. Yasi, huwag mong barilin sa paa mo. Paano kung malakas talaga siya, hahayaan mo ba talaga siyang maging personal bodyguard ko? Sabi ni Cheryl na walang imak. I won't. My last mission is to have him fight Shield bro. I'll only recommend him kung kaya niyang talunin si Shield bro. Sagot ni Yasi. Oh, hindi mo ba siya sineset up? Tumango si Cheryl ngunit agad na sumimangot, paano kung mas malakas siya kay Terrence? Ito. Nag-alinlangan si Yasi, Cheryl, actually, kung talagang mas malakas siya kaysa Shield bro, wala tayong magagawa kung pupuntahan kanya para abalahin ka. Totoo yan. Kung ganoon. Si Terrence ba ang kakampi niya? Tanong ni Cheryl pagkatapos ng ilang pag-iisip. 2,478.
I don't know. I'll test him again. Tatanggapin kaya ng lalaking ito ang mana. Paano siya naging napakakapangyarihan ng biglaan? This is too much of a scam. Hindi maisip ni Yasey kung paano naging malakas ang Leandro ng biglaan. Pamana. Hindi kaya. Napakurap si Cheryl, nakaramdam ng pagkabalisa. Talagang nag-aalala siya na si Terence ay hindi magiging katapat niya. Napakasaya ni Pancho ngayon dahil hindi pumasok si Terence sa paaralan. Nitong mga nakaraang araw, kasama si Terence, siya at si Polong ay umaarte na parang duwag. Hindi naman sa mga duwag sila, ito ay dahil ang presensya ni Terence ay masyadong nakakagulat. Wala si Terence ngayon, kaya buong umaga nagtago ang dalawa. Magkikita pa lang sila ni Jenny sa hapon nang may sumigaw sa pinto. Nasaan ang tamang nakapulupot na tigre? Sino ang nagtanong sa iyo na lumabas si Leandro bro? Sigaw ni Leandro habang kumakatok sa frame ng pinto gamit ang kanyang bakal. Natigilan ng right coiling tiger. Siya ay itinuturing na isang matigas na tao sa paaralan maliban kay Terence, sino ang maglalakas loob na hindi bigyan siya ng mukha. Maging ang Benjo ng Firewolf Gang at si Norton Fuller ng Hidden House Fuller ay hindi maglalakas loob na sabihin ang mga ganoong bagay. Maliban kay Terence, na naglakas loob na gumamit ng salitang, scram, sa kanya, walang iba ang napapagod na mabuhay. Sino ka? Ayaw mo bang mabuhay? Ang lakas ng loob mong pag-alitan ka ng ating young master. Bago pa makapagsalita si Pancho, tumayo ang kanyang dalawang kampon at nagmamadaling pumunta sa pinto. Tama kayong dalawa na pinagkakaguluhan ang mga nasasakupan ni Tiger. Isang golden class at isang mystic class. Tanong ni Leandro habang nakatingin sa dalawa. Not bad. San ka galing? Natigilan ng lalaking may dilaw na buhok. Hindi niya akalain na masasabi ng lalaking ito sa kanya at ang lakas ng buhok ng purple na buhok. Nangangahulugan ito na hindi siya mukhang isang walang alam na ulo. May background ba talaga siya? Nako, kung ganon, hintayin mo na lang mabugbog ka. Dama po ang patpat ni Leandro sa ulo ng lalaki. Hindi nito nahati ang kanyang ulo, ngunit ito ay dumudugo pa rin. Hindi inaasahan ng lalaking dilaw ang buhok na tatamaan siya ni Leandro ng walang anumang babala. This time, hindi na siya diretsyong bumagsak, pero nahihilo pa rin siya. Bago pa siya makapag-react, dumating na naman ang stake. Mataas ang takbo ni Leandro, alam niyang dehado siya, kaya sinubukan niyang tapusin ang laban sa lalong madaling panahon. Little brat, hinahanap mo si kamatayan. Lilang buhok, patayin mo siya. Galit na galit ang lalaking may dilaw na buhok. Nag-react din ang lalaking purple-haired, binato niya ng suntok si Leandro nang makitang tumama ang metal rod sa lalaking dilaw ang buhok. Gayunpaman, nataranta ang lalaking may purple-haired, parang hindi practitioner si Leandro. Malakas ang pamalo ng bakal, ngunit hindi niya matukoy kung anong antas ang Leandro. Ang taong ito ay walang chi, at hindi niya magagamit ang nakapalibot na espiritual na chi para bumuo ng chi tulad ng ibang mga physical practitioner. Ano ang lakas ng lalaking ito? Gayunpaman, gaano man siya kalakas, tiwala siyang kaya niyang pilayin ang Leandro sa isang suntok. Isa siyang mystic, kung tutuusin, at hindi naman mahina ang suntok niya, mapapatay niya si Leandro sa isang suntok kung hindi siya magpigil. Ngunit ang sumunod na nangyari ay medyo hindi ka panipaniwala. Dama po ang kamao ng lalaking kulay lila sa katawan ni Leandro, ngunit wala man lang reaksyon si Leandro. Hindi man lang siya umiwas o gumawa ng ingay habang patuloy niyang hinaampas ng bakal ang lalaking may dilaw na buhok. Bang, bang, bang. Talas ang bilis ni Leandro, at napagtanto niya kung gaano kasarap ang pakiramdam na tamaan ang mga tao, no wonder nagustuhan siya ni Terence. Oof! Nagpanik ang lalaking may dilaw na buhok. Hindi na niya maprotektahan ang kanyang sarili gamit ang kanyang chi matapos mabaigo ang lalaking may purple na buhok na ibagsak ang Leandro. Sinimulan niyang suntukin at sipain si Leandro. Pero ang masaklap ay parang walang epekto sa Leandro ang kanyang mga suntok at sipa. Pinaghahampas-hampas pa siya ni Leandro na tuluyang hindi pinapansin ang lalaking may kulay ube na buhok at ang sarili niya. Sa wakas, lumabo ang paningin ng Blondie, at nawalan siya ng balanse at bumagsak sa lupa, nawala ng malay.
Si Leandro naman ay tumalikod at sinimulang hampasin ng kanyang bakal ang lalaking may kulay ube na buhok. Ang pakiramdam na ito ay nagparamdam kay Leandro na siya ay nasa langit kapag nakipag-away siya sa iba, maaari niyang talunin ang mga ito kahit na hindi nila kaya. Napagtanto ng lalaking may ube ang buhok na may mali. Halatang hindi takot matamaan ang batang ito. Kahit anong hampas niya sa kanya, walang kwenta. Parang hindi naman siya nasugatan, pero tinamaan siya ng husto kaya marami siyang external injuries. Napagtanto din ng lalaking may purple na buhok na ang pamalo sa kamay ni Leandro ay hindi isang ordinaryong bakal na pamalo. Ito ay tulad ng isang kayamanan na maaaring tumago sa pamamagitan ng kanyang proteksyon sa chi at saktan siya. Sa pag-iisip na iyon, inabot ng lalaking may ube ang buhok upang kunin ang bakal na bara sa kamay ni Leandro. Gayunpaman, nang mahawakan niya ang dulo ng pamalo at aalisin na sana, nakaramdam siya ng malakas at mataas na boltahe na nagmumula sa dulo ng pamalo at kumalat sa kanyang buong katawan. Nagpakawala ng nakakadugo na tili ang lalaking may kulay ube na buhok at nag-breakdance on the spot sandali bago bumagsak sa lupa na may itim na usok na lumalabas sa kanyang ulo. Hindi alam kung siya ay patay o buhay matapos makuryent. SB. Napatingin si Leandro sa lalaking may lilang buhok sa lupa na may paghamak. Hiniling ni Natoy sa purong yang god na idisenyo para sa kanya ang itim na bakal na baras na ito. Ang isang sekta tulad ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta ay natural na may sariling pamamaraan. Hindi sila makagawa ng sky-grade na armas, ngunit maaari nilang baguhin ang ilan sa mga mekanismo sa mga armas. Halimbawa, ang black steel rod ng Leandro ay may ilang mekanismong naka-install dito na maglalabas ng mataas na boltahe na kuryente kapag may nagtangkang kunin ito. Tumayo si Pancho sa classroom at tumingin kay The Fiend na biglang sumulpot sa pinto. Natarante siya. Sino ang batang ito? Saan siya nanggaling? Paano siya naging mabangis na kaya niyang talunin sa lupa ang dalawang nasasakupan? Ikaw na naman. Itinuro ni Leandro ang kanang Pancho na may hawak na bakal. Halika. Kung hindi ka magtanggol, bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Who the hell are you? Na-offend na ba kita? Medyo nakonsensya ka, Pancho. Bagamat napakalakas ng kanyang Hidden You family, hindi na siya makapangyarihan ngayon. Ang kaharap niya ay halatang napakalakas sa pakikipaglaban. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi siya natatakot na lumaban. Ito ay nagpanginig sa iyo ng Pancho sa takot. Ako si Leandro. Kumatok si Leandro sa frame ng pinto. Hindi mo ako ginulo, pero ginulo mo ang Diyosa ko. Sino ang Diyosa mo? Natigilan ng right coiling tiger. Cheryl, ako ang personal bodyguard niya. Sabi ni Leandro. Cheryl. Natigilan ka na naman si Pancho at halos mapaiyak, damn, kailan ko ba siya nasaktan? Hindi ko talaga siya kilala. Ang tanging pagkakataon na nakipag-ugnayan ako sa kanya ay nang hampasin ako ng bowling ball ng big-breasted na babae sa tabi niya. Ako ang biktima. 2,479. Wala akong pakialam. Ang pakay ko ay bugbugin ka. Walang pakialam si Leandro kung paano niya ipaliwanag ang sarili. Ang layunin niya ay bugbugin siya at mag-claim ng credit mula kay Yasi. Wala siyang pakialam kung nagsasabi ba siya ng totoo o hindi. Ako ang pangalawang young master ng Hidden You family. Kapag sinaktan mo ako, siguradong masama ang magiging katapusan mo. Walang pagpipilian si Pancho kundi gamitin ang pangalan ng bahay mo, umaasa na si Leandro ay matatakot at sumuko. Anong hidden house mo? Maliit lang na hidden house, wala lang. Ako ang alagad ng sect master ng Everyday and Everyday Sect, Celestial Venerable Pure Yang. Kasabay nito, itinaas ni Leandro ang kanyang itim na bakal na pamalo at inihampas ito sa nakapulupot na tigre. Natigilan si Pancho. Ang araw-araw at araw-araw na sekta. Bakit dumating ang kanilang mga alagad sa East Ocean City Industry University? Ano ang nangyayari? Ngunit bago niya ito maisip, nataman siya ng bakal na pamalo ni Leandro. Hindi man lang siya kasing galing ng lalaking may kulay ube at dilaw na buhok. Isa siyang purong alchemist at wala man lang offensive o defensive skills. Wala rin siyang karanasan.
Kaya naman, umalangaw-ngaw sa buong koridor ang kanyang panaghoy. Maya-maya, inilibot ng kanang nakapulupot na tiger ang kanyang mga mata at nahiga sa lupa, kasama ang dilaw na buhok at kulay ube na lalaki. Ang galing talaga ni Leandro bro. Tumakbo si Stanley nang wala sa oras at buong pagmamalaki na sinabi, ang mga taong ito ay isang piraso ng cake kay Leandro bro. Tama, hindi mo ba alam kung sino ang nagbigay sa akin ng kayamanang ito? Umalis si Leandro sa biology building kasama si Stanley upang hanapin sina Cheryl at Yasi. Hindi inaasahan ni na Cheryl at Yasi na babalik si Leandro ng ganoon kabilis. Leandro, naalagaan mo ba ang kanang kamay na Pancho? Si Yasi ay may masamang pakiramdam ang Leandro ay tila mas malakas kaysa dati. Ha, tama, hindi mo ba nakikita kung sino ang gumawa ng galaw? Hindi sapat ang batang iyon at ang dalawang kampon niya, basura lang sila sa harapan ko. Tumawa si Leandro. Kaya, ngayon ay kwalipikado na akong maging personal bodyguard ni Cheryl. Ito. Nag-alinlangan si Yasi, hindi, ang mga taong ito ay mga maliliit na karakter lamang, maaaring alagaan sila ni Cheryl bro sa ilang minuto. Kung gusto mong maging Cheryl sis, personal bodyguard, kailangan mo pang magsikap. Ganun ba? Medyo nadismaya si Leandro pero may katuturan. Si Terence ay isa ng Earth Class Master, at ang pakikipaglaban sa Mystic at Golden Class Practitioner ay magiging isang piraso ng cake para sa kanya. Ang ginawa lang niya ay patunayan na kaya niyang lumaban, pero hindi niya ipinakita kina Cheryl at Yasi kung gaano siya katatag. Iyon ay isang problema. Tama. Kaya kailangan mong patunayan ang iyong lakas. Sagot ni Yasi. Ano ang susunod kong misyon? Tanong ni Leandro. Well, let me think about it. I can't recall anything at once, kaya ayokong pahirapan ka. Paano ito, Leandro? Bumalik ka at hintayin ang aking balita. Tama, sinabi ni Cheryl sis na gusto niyang kumain ng maanghang na tuhog mula sa kalye ng pagkain ng Starfield. Dapat kang bumili ng ilang. Sabi ni Yasi. Oh, gumagana din yan. Tumanggaw si Leandro. Hindi ba't maanghang na tuhog lang? Bibili ako ngayon. Dahil doon, umalis si Leandro kasama si Stanley. Si Cheryl naman ay medyo nag-aalala. Pinalis muna ni Yasi si Leandro, ngunit babalik siya para abalahin sila sa madaling panahon, lalo na ngayon na kayanan niya. Yasi, napakalakas ni Leandro, ano ang dapat nating gawin? Hindi ba dapat sabihin ko kay Terence? Sabi ni Cheryl pagkatapos ng ilang pag-iisip. Yeah, we have to tell Cheryl bro, but we need to figure out why Lindro's so strong first. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa iyong sarili at sa iyong kaaway maaari kang manalo sa bawat labanan. Sabi ni Yasi. Kung gayon paano natin siya iimbestigahan? Tanong ni Cheryl. Kakausapin ko si Jenny. Hindi ba siya mahilig gumamit ng high-tech? Titingnan ko kung may bug siya o ano. Mag-i-install kami ng isa kay Leandro, at maririnig namin ang kanyang mga sikreto. Sagot ni Yasi. That's good. Nakayukong sabi ni Cheryl. Kaya naman, habang bumibili si Leandro ng mga maanghang na tuhog, hinanap ni Yasi si Jenny. Hindi dala ni Jenny ang bug, ngunit alam niya kung saan ito bibilhin. Hinatid ni Cheryl ang dalawang babae upang bumili ng mga surot sa hapon, at kababalik lang ni Leandro. That was close. Leandro would have suspected something if he'd seen them out of school. Sa katunayan, lahat ng ito ay dahil na konsensya si Cheryl. Kahit na wala siya sa paaralan, hindi ito masyadong inisip ni Leandro. Si Yasi naman ay naglakad papunta sa Leandro na may hawak na micro-listening device at kinuha sa kanya ang mainit na maanghang na tuhog. Leandro, salamat. Haha, no need to thank me. Ito ang dapat kong gawin. Kukunin ko na lang ito bilang paghahanda sa mga dapat kong gawin bilang personal bodyguard ni Cheryl. Sabi ni Leandro. And, not bad, ang init pa. Tinapik ni Yasi ang balikat ni Leandro at idinikit ang kulisap sa kanyang likod. Ito ay maliit at maislan, tulad ng isang butones sa isang kamiseta. Hindi mo masasabi kung hindi ka titingin ng malapitan. Cheryl sis wanted me to encourage you, keep it up.
Leandro, alam mo na gusto ni Cheryl ang matatapang na tao. Alam ko, alam ko. Naisip ni Leandro na ang pat sa balikat ni Yasi ay ideya ni Cheryl, at labis siyang nasasabik. Alam niyang madalas siyang pinaglaruan ni Yasi noon, ngunit hindi niya kailanman tinapik ang balikat nito ng may ganoong pag-iingat. Sapat na ang pagbabagong ito para ipaliwanag ang pagbabago sa puso ni Cheryl. Kung galit pa rin siya sa kanya, hindi sana siya nagparamdam kay Yasi na tapikin ang balikat nito at palakasin ang loob niya. Mula sa pananaw ni Leandro, si Yasi ay palaging nagpapakumbaba sa kanya, hindi kailanman sa ganitong uri. Buti naman alam mo. May ayaw sabihin si Cheryl sis kaya ipapasa ko sa kanya. Gusto mo bang marinig? Tumango si Yasi. Siyempre, gusto kong marinig. Sabi ni Leandro. Sige, sasabihin ko sa iyo dahil gusto mo itong marinig. Isang bahagi pa lang ng kakayahan mo ang nakita namin, at wala pa kaming masyadong alam tungkol sa iyo. Paano ito? Susubukan mong hamanin ang ilang masters at gumawa ng pangalan para sa iyong sarili. Iyan lang ang paraan para magkaroon ka ng pagkakataong maging personal master ni Cheryl sis. Sagot ni Yasi. 2,500. Tingnan mo si Shield bro, sikat na siya ngayon. Jerwin man o Irving, takot silang lahat kapag narinig nila ang pangalan ni Shield bro. So, hindi na niya kailangan pang gumawa ng kahit ano kapag maraming gulo. Basta sinabi niya ang pangalan niya, matatakot sila hanggang mamatay. Pero hindi mo pa magagawa iyon. Ganun ba? Tumango si Leandro. Tama si Yasi, ang pangalan ni Terence ay parang anino ng puno. Maging ang mga practitioner mula sa Ice Palace test ay natakot nang marinig nila ang pangalang Terence Ford. Syempre, iyon ang sinabi sa kanya ni Natoy. Ang pagkawala ni Natoy ay nagpilit sa kanya na seryosohin si Terence. Kailangan niyang magtrabaho ng husto at talunin si Terence sa susunod na pagkikita nila. Jerwin. Irving. Ang dalawang pangalang ito ay nakadama ng kaunting guilty kay Leandro. Malakas at makapangyarihan na siya ngayon, ngunit hindi rin pushover sina Jerwin at Irving. Bagamat hindi sila malakas na individual, mayroon silang isang gang at pamilya sa likod nila. Ang Firewolf Gang ay may maraming masters, at ang Hidden House Hale ay mayroong Sky Class Master. Hindi nang ahas si Leandro na pumunta at manggulo sa kanila. Gayunpaman, sabik din siyang patunayan kung gaano siya katatag, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan. Sige, babalik ako at pag-iisipan kung paano patunayan ang aking tapang. Babalik ako ngayon, Yasi, mangyaring maglagay ng magandang salita para sa akin sa harap ni Cheryl. Sabi ni Leandro. Walang problema. Agad namang tumango si Yasi at kumaway si Leandro palayo. Nang makalayo na siya, isinuot niya ang kanyang earphones. Talaga bang malalaman natin kung ano ang sinusubukan nilang gawin? Napabuntong hininga si Cheryl. Hindi niya moari kung bakit napakalakas ni Leandro. Sa tingin ko, pinag-uusapan nila kung paano patunayan ang lakas ni Leandro. Sabi ni Yasi. Totoong pinag-uusapan ni Leandro at Stanley kung paano patunayan ang kanilang lakas. Leandro bro, paano kung bugbugin mo ulit si Irving at Jerwin? Hindi ba iyon ang pinakasimpleng paraan? Tanong ni Stanley. Idiot. Sinipa ni Jerwin si Stanley, bakit tulala ka pa rin? Bakit napaka-impulsive niya? Hindi ka ba pwedeng matuto sa akin at magplano bago ka kumilos? Si Irving at Jerwin ay hindi ganoon kadaling bugbugin. Ang Irving na iyon, kahit gaano pa siya kalakas, hindi siya maaaring higit sa Sky Class, di ba? Earth Class siya, ano ang dapat katakutin? At ang Jerwin na iyon, isa lang siyang ordinaryong tao, di ba? Sabi ni Stanley. Si Leandro bro ay nakasuot ng Golden Cicada undergarments basta ang kalaban ay hindi isang Sky Class Master, siguradong mananalo siya, di ba? Ang tanga mo, nasa likod ni Irving ang Hidden House na si Hale, at may Sky Class Master sila. Siyempre, bubugbugin ko siya at ibubunyag ko ang pagkatao ko bilang alagad ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Ang Hidden House na si Hale ay hindi maglalakas loob na gumawa ng kahit ano sa akin, ngunit ang Jerwin ang pinakamahalaga. Bagamat siya ay isang ordinaryong ganger na eksperto, dun.
Wala bang mas mahina kaysa sa ating pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta? Leandro glared at Stanley, "You think I don't want to touch Jerwin? He even cut off one of my kidney. Kung maaari, ipapadala ko muna siya sa heaven, pero hindi pwede, hindi siya takot sa atin. Kung gayon, magsimula tayo kay Irving." Sabi ni Stanley. "I guess ito lang ang paraan. Bugbugin muna natin ang Irving na iyan, mag-iisip tayo ng ibang paraan." Sabi ni Leandro. "Sige, hahanapin natin si Irving mamaya." Tumango si Stanley. "Mamaya, tanga ka ba, ang pagpunta kay Hale para labanan si Irving ay humihingi lang ng kamatayan. Maaaring itago mo ang iyong pagkakakilanlan at mabugbog ng matandang Sky-class master na iyon, o sabihin mo sa kanila kung sino ka, ngunit walang paraan na lalaban sila." Galit na galit si Leandro. "Kung gayon ano ang gagawin natin?" Maingat na tanong ni Stanley. Napagtanto niya na ang kanyang katalinuhan ay hindi sapat. Parang hindi na katulad ng dati si Leandro bro. Siya ay higit na matalino. Sa katunayan, ang isang tao ay lalago pagkatapos dumaan sa mga ups and downs. Ang pangunawa ni Leandro ang tanging mahalaga. Bumalik tayo at kausapin ang nakapulupot na tiger, dapat kilala ng lalaking iyon si Irving. Sabihin mo sa kanya na tawagan si Irving at anyayahan siya. Kilala niya kung sino tayo, hindi siya maglalakas loob na sumaway. Sabi ni Leandro. Gumagana rin iyan. Naisip ni Stanley na pagtanto na matalino si Leandro bro. Kaya naman, bumalik silang dalawa para hanapin ka Pancho. Kagigising lang ni Pancho. Bagamat nakainom na siya ng Pildores kasama ang mga lalaking dilaw ang buhok at kulay ube ang buhok at hindi na kailangan pang pumunta sa ospital, malubha rin siyang nasugatan at nakapagpahinga na lamang sa kanyang upuan. Labis na nanlumos silang tatlo. Ni hindi nila kilala sina Cheryl at Yasi, at binugbog sila ng walang dahilan. Hindi lang iyon, ang taong ito ay isa ring alagad ng pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Imposibleng makaganti sila ngayon. Kahit na ang Sky Elixir sect ay iiwasan ng mga tao mula sa pang-araw-araw at pang-araw-araw na sekta. Walang ibang dahilan kundi ang mga taong ito ay masyadong masama. Si Leandro, halimbawa, ay tila wala siyang gaanong lakas sa pag-atake, at napakababa ng kanyang combat index, ngunit nakakagulat na mahusay siyang kumuha ng mga hit. Ang pagkakaiba sa pagitan niya at ng mga disipulo ng sektang Golden Bell ay wala siyang anumang lakas, naiiba sa pisikal na mga masters. Hindi lang iyon, mas kakaiba pa ang hawak na bakal na hawak niya. Ang tila ordinaryong bakal na pamalo ay maaaring makadaan sa tunay na proteksyon ng chi, na medyo kakaiba. Napakalas namin. Akala namin makakapagpahinga kami ng ilang araw pagkaalis ni Terence, pero itong si Leandro ay lumabas ng wala. Damn it! Galit na galit ang right-coiled tiger. Young master, maling tao ba ang natama ng taong ito? Hindi man lang namin binubuli si Cheryl, at tinamaan ka sa ulo ng babaeng katabi niyang malaki ang dibdib. This is so unfair. Galit na sabi ng lalaking dilaw ang buhok. Anong magagawa natin? Hindi naman tayo makakabawi sa kanila diba? Walang magawang sabi ni Pancho. Huwag na nating pag-usapan kung kaya ba natin siyang talunin. Kahit kaya natin, sa tingin mo napakahina ng background niya. Ang araw-araw at araw-araw na sekta. Mabuti na lang at hindi niya sinusubukang kitilin ang buhay natin, malamang ay tapos na ito ngayon. Mag-ingat tayo sa kanya sa hinaharap, huwag mo lang siyang guluhin. Pretuhin mo siya katulad ng pakikitungo natin kay Terence. Saglit na nag-isip ang lalaking may kulay ube na buhok at nagmungkahi. Sa tingin ko ayos lang. Tumango si Pancho bilang pagsang-ayon. Right coiling tiger, patay ka ba? Kung hindi ka patay, lumabas ka. Muling nanggaling sa pinto ang boses ni Leandro. Hay nako, bakit siya bumalik? Nagulat si Pancho nang marinig niya ang boses at halos mapaiyak. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.